guys, nagbabalik na naman kami sa panibagong episode ng In the Right Corner, yeah. Siyempre, kasama pa rin ang nag-iisang Kuya Dwayne. At nag-iisa. Ayan na The naman. one and only. Kapita-pitagan. Almira Shee! Ding, 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 para naman Kasama din natin wrestling. si Tweetwee. Tweety ba yan? Si Tweetwee. Alam ko, ano siya, yellow siya. Tweetwee. Ah, Tweety, hindi Tweety. Ang pangalan niya Tweetwee. Ayun. So, may bago na naman kami pag-uusapan. Lagi naman bago, pero this time, hindi ko alam kung saan kami patungo. Kasi sabi ko kay Kuya, ikaw naman Kuya, ano bang pag-uusapan natin? O, para matuto naman ako sa iyo. Kasi lagi na lang, ako yung natututo sa kanya. Hindi ko na alam kung ano pinagsasabi ko, pero ang gusto ko sanang sabihin, babalik ka rin ko na mas may natututunan siya sa akin. Pero dahil hindi totoo, di ko natawid. Marami na mga natututunan sa iyo, ah. Usus? Pero di ko nakakalimutan hiningi mo yung size shoes ko, ha? Kanina. Nasaan ako? Ba't ako nandito? Anyway, ano ngayon ang latag mo at ang mga nakahimlay dyan sa iyong mga hinuha? Hindi, ang akin naman. Hindi, simulan natin sa isang tanong. Yun, Simulan natin sa isang tanong, no? Meron bang time na nag-doubt ka sa sarili mo at sa capability mo? Maraming beses. Actually, all the time. Lagi, di ba, pagka may mga gagawin, lagi talagang yung, kaya ko ba to? Yun. Nangyari sa akin yun. Anong mga specific examples? Anong impact sa'yo nung kapag nag-doubt ka na? For example, may isang bagay o project, o sasabihin ng kaibigan ko, ng kahit sino, uy, gawin mo yan, Ti, kayang-kaya mo yan. Naku, baka di ko kaya yan, baka mapahamak yung production, ganyan. Ano ka ba? Ganyan. Tapos parang, ako ang nagpupush lang sa akin pag may makulit. Oo. Ganon. But ikaw, sa talino mong yan, nag-self-doubt ka ba? Hindi, oo. Maraming beses, actually. Parang, sometimes nga unproductive siya. Yung self-doubt na yan. Actually, may mga examples ako, may mga recent ako na examples. Pero, ang pinaka-naalala kong parang high-impact self-doubt, na like kong tinatawag. Naalala ko nung naglalaro pa ako ng chess nung bata pa. Nung bata tayo. Kaaral pa tayo sa ina ng buhay ko, naalala pa na. Naalala mo ba yung school na yun? Ina ng buhay sa Jordan. Naman. Sa Jordan Heights. Oo, Jordan Heights pala. Jordan Plains. Jordan Plains, ibang lugar yun. So, dati, di ba, pinapadala ako ng school para maglaro ng chess. Nung time na yon sa Lasal. Sa Lasal yung sa TAF. Naalala ko yun. Tapos, sobrang in the groove ako of things. 3-0. Quick wins lahat. So, naka 3-0 ako. Tapos, yung mga tao, yung mga ka-teammates ko, yung mga coach ko, sabi nila, champion na tayo. Nung una, hindi ko pa naramdaman yung self-doubt. Pero nung nakita ko na 3-0 na ako, oddly enough, nag-doubt ako sa sarili ko na parang, teka. Parang hindi normal na 3-0 ako. So, nag-lunch, kumain kami sa may McDo. May McDo sa may Lasal. Pinakain ako ni Mama doon. Buhay na pala yung McDo. Oo nga pala, yung katabi. Matagal. Nauna pang pinanganak sa atin yung McDo na yun. Talaga. Yun. So, kumain ako. Tapos, hindi nawala yung doubt ko. Maybe because busog ako. Pero kidding aside, hindi talaga nawala yung doubt ko. Pagbalik ko ng competition, 0-4 ako. 0-4 meaning wala kang naipanalo? Wala akong naipanalo yung next round. Hindi ako nakapasok dun sa parang playoffs. So, na-eliminate ako agad. Sabi ko, parang looking back, parang nung mga time na yun, obviously bata pa ako, hindi ko alam na self-doubt yon. Pero looking back, ang odd ng situation kasi, I knew right there and then na very capable ako. I have the skills. Pero nag-doubt pa rin ako sa sarili ko. So, natalo ko. Talaga? Kahit na parang nanalo ka na ng maraming beses, question mo pa, ano ba yan? Epitome ba yan ng too good to be true? May mga ganong instances kahit nga sa trabaho, for example, may nag-comment sa akin na, well done, Dwayne. Well done, ang galing ng ginawa mo dyan. Minsan sinasabi ko, tsamba lang yun. Oo. Pero yun self-doubt yun. Kasi, hindi mo ina-accredit, hindi mo binibigyan ng credit hindi ko binibigyan ng credit yung sarili ko for what I've achieved. Instead, ina-attribute ko siya to external factors like luck. So, in turn, kapag nakakakuha ko ng commendation, hindi ako natutuwa. How can you separate or how can you distinguish
Distinguish. Yeah. Distinguish the, tara ng English. Hindi. Mas nakuha mo, hindi mo ko nakuha sa accent, nakuha mo ko dun sa pitik ng baba, saka yung mata. Fake it till you make it. Akala mo confident. Bakit? Hindi. Paano mo? Ito lang naisip ko habang sinasabi mo. Kasi ako naniniwala talaga ako magaling ka eh. Kahit na hindi mo bilhin yung sapatos na hiningi mo yung size ko kanina. Wink. Ganon. Pero paano mo kaya masasabi na self-doubt yun? O hindi kaya humility mo lang yun? Or yung idea na expect the worst? Kasi I have a lot of friends. Lalo ako, napaka-believer ko ng mga tao. Alam kong kaya nila, ano ka ba ganyan? Hindi, ano yun, baka ano lang yun, chamba, ganon. Feeling ko, sila lang yung minamanage lang sa isip nila yung ayoko ayoko makumpiyansa, ayoko mag-expect ng best. Tapos, hindi ko pala makukuha. So, mas maigi ng paniwalaan ko yung sarili ko na, hindi ko pala kaya. Tapos, nananalo pa rin. Pero alam mo sa sarili mong kaya mo yun. So, paano mo nasasabi na self-doubt yun? Okay. So, dun papasok yung parang, paano mo isi-separate yung, in that same situation, paano mo isi-separate yung humility and fear? Humility on the basis na parang, you don't want to fail, and you don't want to fail everybody's expectation. So, they actually fear yun. Actually fear yun. Pero humility in a sense na parang, you don't want to come out as too boastful na you're very capable and you achieved something, therefore you are entitled to the bragging rights, diba? So, may ganung aspect. You're doubting because you don't want to come out as someone na very boastful. But at the same time, there's fear. Fear of parang failing your self-expectation in the future, as an example. Fear of failing yung expectation ng mga tao sa paligid mo. And then, number 3 is yung number 3 is you've set the bar way too high after that na baka hindi mo na maabot. So, anong ibig sabihin yan? So, in that same context, maraming kaibigan sabi, kaya mo yan, kaya mo yan. What if dumating ka sa isang situation again, same situation, competition as an example, pero nakatapat ka ng mas magaling sa'yo. Baka natatakot ka na hindi mo makuha yung the same adulation na yun kasi hindi ka na as competitive compared to the time na kinumparahan ka nila. The second bit to this is because people adored you and commended you for a job well done, you've set the bar way too high na natatakot ka na hindi mo siya mamimit na next time around. Kaya ka may self-doubt. Kaya umabot yung self-doubt din. Kahit capable ka. Iba din kasi yung self-doubt on the basis na you are in uncharted territory, bago sa yung paligid. Alam lang ng mga tao na maganda yung behavior mo, therefore you can thrive in the environment kahit bago sa iyo. That's one thing. But the other thing is you are very capable. Pero nagda-doubt ka pa din kasi the environment changes the whole thing. Standards, expectations, all of those things. Ang galing na, nasagot mo pa rin yun. Hindi, actually kasi, may sense naman yung tanong ko, di ba? May ganun kasi talaga, di ba, na hindi ko talaga kaya yan. Sometimes you have to dunk in the answer. Oo nga, kakasabi ko lang sa'yo, baka mamaya, baka naman po. Hindi, alam mo, oo nga, no, ngayon ko lang na-realize yun. Alam mo, natutuloy ako. Sige nga, tatawag ako yung mga friends ko. Minsan kasi, naiinis na ako sa kanila. Na ano ba? Bakit ba, kaya mo yan? Paano kung hindi? Alam mo, sabi ko, ikaw, ano ka lang, pinaniniwala mo lang yung sarili mo na hindi. Ano ka ba? Kung paano kung ganito, paano kung ganyan. Yung pala, pwede pala siyang tumawid dun sa self-doubt. Pero alam mo, na-realize ko dun sa sinabi mo, no, na yung pagkakaroon mo ng self-doubt, ang laki ng pwedeng, ang laking factor niya sa'yo sa kahit anong gagawin mo. Kasi, pag inisip mo yung kabaliktaran nun, pag meron ka namang sobrang tiwala sa sarili mo na, sige, kaya ko to, hindi dun sa yabang aspect, ha. Yung kaya ko to, yung bilib na bilib ka na, hindi kakayanin ko, kaya ko to. Na hindi mo naman alam kung you have it in you talaga. Malaking change, malaking yung pwede niyang gawin sa'yo. Parang example dun sa, ang naalala ko diyang example, nung college days ko, bago ako makapasok ng college. Anong year yan? Ano nga ito? 22? 22. It's 20. 22. Ilang zero sa pagitan ng dalawang Too long. 22 long. Hindi ko na maalala. Hindi. Kasi diba, nagta-tryout ko nung college ng badminton. Yung tinuro ko sa sport.
Sige na lang. Nakakahiya naman. Alam mo yung feeling na, di ba, syempre may tryouts. Hindi ko nasasabihin yung school, pero pangarap ko talaga doon makapasok kahit alam ko imposible. So, sa sobrang bilib ko, hindi, kaya ko to, ganyan-ganyan. Pagdating dun sa laban-laban, hindi naman talaga ako mananalo. Pero hindi naman ako kulelat. Hindi lang ako pumasok sa ano. Pero, meron silang nakitang points na pinasok pa rin ako sa team. Okay. Pero hindi ako nananalo dun sa game. Kasi may harapan yun lagi Feeling ko, pag meron ka ring sobrang tiwala sa sarili mo, hindi yung yabang na, kayang-kaya ko yun Pag naniniwala ka, dadalhin ka rin somewhere Tapos yun din yung effect nun, pag nag-doubt ka sa sarili mo, imbis na mabigay mo yung 100% full potential mo, parang kang hinihila na, baka, alam mo yung gano'n, nag-aalanganin ka. Kaya naisip ko lang doon sa sinasabi mo na malaki talaga siyang factor, yung paniniwala mo sa sarili mo, o yung pagki-question mo sa kakayahan mo. Meron pang may isa pa akong naalala. Doon sa kwento mo na sa chess, iba rin yung mga taong hindi naman naniniwala sa'yo. Pero ikaw, chill ka lang. Alam mo kung anong best example ko nito? Nung sa journalism. Alam mo yan. Ito. Actually, tuwan-tuwa ako. Parang side comment lang. Yun yung pinaka-proud na yung achievement mo na yun yung pinaka-proud ako as a sibling. Sobrang taas nun. Sobrang layo ng narating mo nung part na yun. At ano po yun? Sumpa po yun ng pagiging kapatid niya. Kasi, ang backstory nun, kaya ko to sinasabi na parang iba rin pala. Tapos, kahit ako sa sarili ko, kuya maniwala ka sa hindi ko alam na meron akong skills na ganun. Tignan mo, nagsasanga-sanga na ngayon tuloy sa isip ko. Nire-rewire ko lang siya. Ang beginning talaga nun, pinapasok po ako sa journalism dahil kapatid daw ako ni Dwayne Kendrick Soliano. Totoo po to. So, you must be good. Laging ganon. So, kaway-kaway dyan sa may mga ate, kuya. Pag roll call, tatawagin, Almira Shil Soliano, present. How are you related to ganon? Kapatid ka ni Ay, matalino yun. Alam ko maraming makakarelate yan. Ililista ko na yan, ha? Ako, meron pa yung, di magaling ka rin, dapat magaling ka. Ganyan, naalala ko yung sabi ko nga parang sumpa, kasi kuya lagi siyang A-section nun. Pinasok ako doon, dahil nga kapatid ko siya. Si kuya, hindi ko naman siya minamalit kasi achievement niya rin naman yun. Nakarating naman ng nationals, yung dyaryo niya. Yung sinulat niyang part na feature writing ba yun? Feature. Nakarating, Sports. Hindi, feature. English na sports. So dahil matalino siya, English na sports, nilagay rin ako sa sports Tagalog. Kasi hindi ko naman kaya yung English level. Yung dyaryo niya na yun, nakarating ng Aklan, national level. Sa mga nagko-compete dyan, yung alam nila to, nagigets nila yan. Kasi kung may butas sa Aspili, yun ang pagdadaanan mo Una, inter-school, then district division, tapos regional, then national. Nung time naman na yun, sinasali lang ako dahil nga siya, plus dahil may libreng merienda. So, pag may mga pa-practice daw, mga coaching, no? Mga workshop, pero hindi naman ako iniintindi. Hello sa mga teacher ko, pero mahal ko kayo. Hindi nila ako iniintindi, parang pamparami lang ako, para lang may masabi. Hindi ko alam yun, ipasok mo siya dyan, pamparami siya. Doon pa kami nagtitraining sa ilalim ng hagdan sa isang classroom. Batang Caloocan po kami rin high school doon. Kang Caloo. So, writer ako doon. Kumbaga kasali ako sa listahan. Hindi naman ako na-train, to be honest. Nung time yung mga early, kasi ang mas pinofocus, mga valedictorian naman, syempre mga English, mga editorial, syempre. Naiintindihan ko kasi may mga grammar emirate yun Pero mahalaga din ang grammar ng Tagalog. Mamaya, I'll tell you later. Wow, I'll tell you later. Ang nangyari nun, kuya, nagsabay yung competition ng badminton, kasi badminton talaga ako tapos, journalism. Last playing year ko na yun ng high school. Natalo ako sa badminton. Hindi ako nakarating ng NCR. That's the term. NCR tapos palarong pambansa. Alam mo, ang ginawa ng coach ko nun, sumalangit nawa, si coach, hinatid niya ako sa Shilito kasi competition ng writing. Umiiyak ako, naalala ko, kuya, sa jeep. Kaya pag minsan, segue lang, pag naalala ko, pag dinadala ako ng Diyos sa mga hard times, marami pala akong super duper hard times na super sakit. Pero ang ganda, ang laki ng reward na kapalit. Kasi katulad nun, iyak ako ng iyak.
Kasabi ko, last playing year ko na, hindi ako nakarating ng palarong pambansa. Ganon. Saan taas ng expectations mo? Sobra. Kasi parang feeling ko, first year matatalo ka, di ba? Kasi syempre, mga senior sila. Second, Saan third. lakas ng group na yun? Oo. Lakas ng group nyo na yun. Alam mo, ang ginawa ko noon, sabi ng coach ko, hindi ko makalimutan eh. Mag-base ka doon. Punta tayo doon sa may competition, ganyan. Sa Lito High School? Oo, from badminton na damit, alam ko nag-uniform ako, ang dami namin. Umiiyak ako, ang sports ay badminton. Ang sinusulat, naalala ko pa, laban ni Kenny Asuncion at ni Kenny Vic Asuncion. Yung idol natin yun, ng time na yun. Sulat ako, hindi ko alam siguro, hindi ko alam kung ba't mayroon ako nun. To be honest, kahit ngayon pag naiisip ko, hindi ko alam kung paano. Basta sinulat ko lang, kinuha ko yung score. Bibigyan naman sa yung details eh. Ang dami namin. Ang makakapasok lang sa division, 10. Number 10 ako. Pumasok ako sa 10, pumasok ako sa division level. Okay lang kasi na-excuse ako sa klase, hindi ako didilig ng halaman. Given na tamad ka. Talaga naman. Pagka TLE, pag sabing mag-submit na ng cross-stitch, dilig ako ng halaman. Ay, asar ako sa cross-stitch. So, division, kuya. Pagdating ng division, wala na naman may intindi sa akin kasi lahat naman kami nakapasok. Magaling po kasi ang Camarin High. So, yung buong team na yun, tama kaya ang ganda ng batch namin na yun. Pasok kami lahat sa division. Siguro kung may nalaglag isa, parang wala nga eh. Parang wala. Pasok kami sa division. Eto na. Nakalimutan ko na lang yung sports. Excited lang ako pag may labang kasi libre sandwich pa nun. May seso, kamango. Pag may budget, seso mango. Pag wala, orange. Seso baka naman. Tapos, pagdating ko kuya sa division, pumasok ako 4th. Parang sa division yata, 10 din o 7, hindi ko maalala. 4. 7. Nung time na yan. Number 4 ako, pumasok ako sa regional. Ginanap pa yun noon, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi Caloocan Science, Philippine Science, basta may science yung school. Yung mga coach ko, kuya, hindi sila naniniwala na kaya, ganon. Nakapasok di sa sale. Kasama ko yung, ilan lang kami na parang nalagas na kami doon. Alam mo na, overwhelm ako. Lahat, parang it's everybody's game. Lasal, Ateneo, lahat ng big schools, nandun. Kasi, kumbaga, halo-halo na ang sports volleyball. Sulat. Nood. Wala. Ganun pa din. Walang training masyado, ganyan. Pero binibigyan ako ng libro na basahin mo yan. Ganun. Hindi mo basahin ko. Pero totoo, hindi ko pa binasa. Kung babasahin, habol ko lang merienda naman talaga. Ganun. Uwi. Wala. Neto na, nung awarding, may awarding daw. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Gusto kong sumama kasi ayoko sa araling panlipunan. Tapos may exam. So feeling ko, pag isasama ako, may excuse ako. Ang sabi ng coach ko, pero love ko siya. Love naman namin ang isa't isa na nun. Huwag ka na sumama. Ang sinama nun yung valedictorian. Okay. Yung valedictorian, siya. Pagdating nung umuwi sila, hindi ko ito makakalimutan. Nagkakagulo na sila, nahanap ako, ganyan. Nanalo ako second. Regional. Ha? Sabi ko, paano mo nangyari yun? Ang dami namin nun, like 100 plus kami. Kasi lahat private schools, public schools. Second ako. Alam mo, nung late ko nga lang naalala, akala ko nun baka third lang ako, fifth lang ako, ganun, ba't ako nakapasok? Nakapasok po ako ng nationals Second ako, alam mo kung saan lang ako natalo? Saan? Kaya mahalaga pa rin na huwag kang mayabang. Pero ako talaga, hindi naman sa yabang din. Natalo ako sa NANG. NANG na NG at saka NANG na NANG. Correct. Imagine. So, minsan, hindi lang talaga luck. Kailangan mo ng training talaga. Pero yun, hindi ko talaga siya naiintindihan. Basta, sulat. Ganon. Valuable yung sports nun. So, nakarating ako ng nationals. First time pala yun, ng Caloocan, na may nakarating ng national. Tapos, alam mo, sabi ko nung kuya, nung bata ako, pangarap ko makarating ng Baguio. Tama. Sabi ko, imposible, wala kaming perang. Alam ko, millions, thousands sa pamasahe papunta Baguio, alam mo yan. Tapos ini-imagine namin, malamig ba sa Baguio? Magja-jacket ka ba sa Baguio? Mahamog ba doon? Oo. Nung nag-nationals po kami, sa Baguio po ginanap. So, nakarating ako ng Baguio, gano'n. Pagdating sa nationals, nanalo pa ako. Pangilan? Third yata. Nakita ko yung malaking tarpaulin mo doon sa may tapat ng entrance. Nung dumating ako ng Caloocan, may, Chiberry, tama. Tapos may tarpaulin ako ng pagkalaki-laki doon sa school namin. So, nung graduate ako, isa ako doon, may 5 kasing main awards.
Nung time ko, nakatanggap ako ng most outstanding. Kaya katatawaging most outstanding, may word na outstanding, hindi lang writer of the year, hindi lang ganun, kasi nakarating ka ng nationals. So, nung batch ko, ako yung most outstanding writer of the year. Meron akong PGMA award, yung ang dami kong medal. Ang sarap kasi ang pangarap lang nanay ko, most behave, pero hindi niya pa rin yung nakuha. Hindi niya nakuha, pero isa ako dun sa 5. Na-share ko lang yung kuya kasi, nagsimula yun sa hindi ko naman alam na meron ako nun. At alam ko talaga, hindi man siya pang MMK, hindi talaga sila naniwala. Hindi naman ako nandun dahil alam nilang magaling ako. Hindi ako tinutukan, hindi ako inupuan. Tinutukan na lang talaga ako at na-appreciate ko nung pa-nationals na ako. Kasi syempre, ang i-represent mo na National Capital Region eh. Tapos parang ang sarap pala sa feeling, nakahilera ka, kasunod-sunod kay Region 1, Region, hanggang Mindanao and stuff. Tapos dun mo mararamdaman na ang mga kasamaan ko nun, mga taga-Ateneo, kaming-kami doon ako, saan ka? Camarin High School. Pero ang saya namin. Alam mo yun, ang saya namin. Parang, yun, ano ko lang yung, kung nagde-doubt ka sarili, may mga pagkakataon din namang dinout ka nila. Pero tignan mo, di ba, may pupuntahan ka pa rin. Pero siguro, as a follow-up doon sa kwento na yan, no? In the journey, nakaramdam ka ng self-doubt. Oo. Tama, ngayon ko natuloy naalala. Nung nakapasok na ako, tinitrain na ako, doon ako nakaramdam na, hala, dito ba talaga ako? Ba't ganito pala ito kaseryoso? Alam mo yung, ngayon ko tuloy na-realize, no? Minsan pala, hindi siya minsan eh. Mahalaga pala na ini-enjoy mo lang yung ginagawa mo sa buhay mo. Correct. Ini-enjoy mo kasi, kung ano, yung pag wala yung pressure, hindi mo na naiisip yung, ano ba ito, nakakatakot, baka hindi ito, baka mapahiya ako, or what. Katulad nun, ang gusto ko lang nga merienda eh. Tsaka gusto ko ma-excuse sa klase. Sesto, tsaka cheesecake lang. Oo, tsaka hindi ka papatahimikin dahil kapatid ka ni Dwayne, you must be good. Laging ganun. Oo, kasi, kuya, talaga naman pag ayoko yung klase, nagdidilig ako ng halaman. Eh, ito, may excuse ako. Lahat na ng halaman, napatubo ko na. Paano pa ako lalabas? Diba? So, labas ka ng campus. Ano ka ba? Ayan, awa ng Diyos nung college, bagsak sa algebra. Dahil tinatakasan ko yung geometry ba? Wala kang matatanam yan. Wala, yung mga snake plant, ang taas na, kakadilig ko. Nagdidilig ng halaman. Feeling ko, parang, having heard the story, no, parang, I know the story, pero I've never heard yung, parang, yung interesting details ng story, no, parang, what I realized is, having heard as well na you really doubted yourself in that situation. Parang, I feel like, and this may not apply to everybody, no? Parang, in this particular instance, nararamdaman mo yung self-doubt because of two things. One is, hindi mo alam na capable ka. Yes. Or two, alam mong capable ka, pero hindi mo pa alam yung kaya mo pang gawin additionally. So, kaya ka nag-doubt kasi may mga gaps parang in your person na parang hindi mo naiintindihan. Like, kaya ko ba to? Or hindi mo na foresee na you are more capable than what you think you are. Kaya ka nagda-doubt kasi hindi mo nakikita yung goal na yun. So, in your situation, there was self-doubt kasi nakaangkla yung paniniwala ng mga tao sa'yo externally, sa external factors, like ako yon, like inaangkla nila yung pangalan mo sa pangalan ko, kaya hindi nila alam na on your own, you can do great things. Kaya naramdaman mo yung self-doubt. Pero nung nasa journey ka na, sinusubukan mo nang i-check kung ano pa yung kaya kong gawin after this. Di ba? O baka may nakita din sila na nabulagan lang ako dahil nabuhay ako sa idea na, pero never akong nagalit, lalo sa'yo. Kasi totoo naman yun sa buhay naman namin, dahil dikit talaga kami, magkasunod lang kami. Nung nakaka-LLL nga kami, lahat ng gamit namin, parehas kami, magkaiba lang kami ng kulay. Nakukumpara talaga. Nakukumpara talaga. Pero may mga comparison naman kasi na, for example, kung halimbawa hindi talino ang pagbabasihan, sa karakter, medyo angat naman ako sa kanya. Naalala ko kasi nung elementary nga, kilala siya, talaga nasa honor siya, nasa top siya. Ako talaga, pag may 75, masaya na si mama eh. Oo. Pero nakukumpara kami pagdating sa, alala mo, yung mga clearance, tapos na ako, yung sa'yo, nawawala. May mga ganun. Pero never akong nagalit sa kanya kasi parang feeling ko, naging daan lang siya. Though nakaka-pressure, noon may pressure at saka may yabang at the same time. Kasi feeling ko, pag tinawag ako sa roll call, sikat ako pag nakakita ang Sulyano apelido ko. Kasunod na naman yun. True enough. Every year. First year ka, syempre nanggaling na siya. First pag second year, may kapatid ka ba sa ganito? May kapatid ka ba sa ganyan? Pero tingnan nyo, nakaganda naman. I mean, hindi ko nga alam na may ganun ako na may writing something ako. Wala akong alam na ganun.
Tapos dadaling ka talaga doon. Sa ganun pagka... Alam mo, may isa pa akong example lang, self-doubt, na naisip ko, na naalala ko, na hinihila yung puso ko nung tinitignan kita nagkikwento. Alam mo ko sino? Si Lloyd. Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. My very good friend, Lloyd Cadena. Hindi ko talaga gusto maging vlogger. Wala talaga akong ganon. Hindi ko rin nakita yung sarili kong ganyan. Naaalala ko pa nun, sabi niya, pag mag-shoot sila, gintong-gintong words niya, ano ba tayo, huwag ka mag-self-pity dyan, sumama ka dito. Pag mag-vlog sila, tatago ako. Ayoko talaga nahagip ng kamera. Huy, halika dito. Huwag kang self-pity. Yun ang term niya. Oo. Tapos, hanggang sa, alam mo yung, para kanyang hinatid.